Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit is inside of you. Merong move si Holy Spirit na kung saan nananahan siya sa atin at kailangan yun ma-unleash. Ito po yung sinatawag natin anointing. Amen. Ito yung karakter na meron ka. Ito yung power inside of you. Amen. Ito yung authority inside of you. Ito yung representation of your being. It is the Holy Spirit Himself. Ito yung anointing. Kailangan natin, family, we need to refresh. At po sa atin, merong anointing. Ito, we like it or not, ang kaaway natin, nakapasok na sa simbahan. As far as you know, you are most powerful than the enemy we have. Ano ba yung enemy natin? Minsan iniisip natin, ang enemy natin, si Satan, yung may sungay, yung may butol. Amen. But the greatest enemy you have, yung pinaka matinding enemy na kakalabanin mo, walang iba. Matitignan mo ang iyong sarili. Amen. Tayo po. The word of God says, if you want to follow me, sabi ni Lord, you must deny yourself and your cross and follow me. Amen. Amen. Dahil yung katawan natin, very deceptive po ito sa mundo ito. Na kung saan, we are very attached, busy sa maraming bagay, pero nalilimutan na natin yung presensya ng Panginoon. Amen. Amen. That's why, it is a challenge sa all this natin. Huwag po tayo mag-disconnect sa Jacob family. Amen. You know why? Tingnan nyo na lang po ako. Giving example na po ako. Dati hindi ko po napapractice yung healing. Dati hindi ko po napapractice yung deliverance. In the lifespan of 4 months, when the prophet of the nation departed to me, at merong proseso, amen, na kung saan may explore mo pa yung sarili mo at magigagamit-gamit ka for the advancement of the kingdom of the Lord. Amen. Dahil yung mundo natin ngayon, either we like it or not, ang nakahari dito si Aling. Amen. Because the Lord God that we serve, He gave them an allocated time para i-manipulate ang sangkatauhan. At marami ang napupulawin, marami ang maghihina, marami ang magkatalikod sa kanilang pananampalataya. Good Tree family, lahat naman tayo may pananampalataya dito. Tama ba, di ba? Lahat naman tayo naniniwala kay Jesus as our Lord and Savior. But sometimes it's not enough. Dahil minsan, yung distraction ang nag-aakari sa atin. Good Tree family, na kung out of focus ka sa presensya ng Panginoon, sa will ni Lord, ang hirap po pala ma-explore mo yung anointing na meron ka. In the book of 1 King chapter 18, 1 King chapter 18 verse 30 to 39, verse 30. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal na bumuho. Tatlong beses na nilang binuhusan ang handog hanggang sa umapaw sa tubig sa paligid ng altar, umapaw sa kanan. Kung ma-imagine ko, ito yung story nito. This is the battle between the prophet Elias and the prophet of Baal. Okay? Ang daming prophet ni Baal. 400 prophet, kasama pa siya Sira, 450. So, nag-combine po yan. Ngayon, the king of Israel that time is King Ahab. Ang asawa niya, si Jezebel. Amen, amen. But be prepared family because yung story na to, it will awaken our spirit, awaken our mind. That yung story na in the time of King Ahab nag-exist today. So, ito yung nangyari family. Ginawa niya, sabi niya, okay, ginawa kasi ni King Ahab si Prophet Elijah. Sabi niya, hanapin natin si Elijah dahil siya yung dahilan na kung saan nagkaroon ng malawang activity sa lugar ito. Make the story short, nagkita sila dalawa. Ang sabi niya, hindi ako ang dahilan, sabi ni Elijah. Ikaw ang dahilan. At ang iyong pagsamba sa Diyos-Diyosan ang dahilan kung bakit ang kakaroon ng malawang activity. Amen. Now, just imagine family, kung anong nangyayari sa mundo natin ngayon, ang baha, yung mga disyerto na kakaroon ng tubig, yung mga dagat ngayon na kakaroon ng tubig, it's no other than dahil most of us, many
Isipin nyo na po kami. We are worshiping mga Diyos na kung saan ito yung nag-aakari sa mundong ito. Amen, amen. Kung mababasa natin family in Exodus chapter 20, idolatry, kung saan pagluluhod sa pagibulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung mababasa natin in Colossians chapter 3 verse 5, ito naman yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi natin nakikita. At lahat tayo meron nun. Either you like it or not. Ano yun? Yung mga galit, mga puot, jealousy, parison, any negative emotion is what we call no other than yan yung idolatry na hindi natin nakikita. Amen. So, either we like it or not, meron tayo niyang kabili. Sometimes, meron akong anger. But good to say, God is a good God. You know why? Sabi niya ako bakit? Because if you believe that the Holy Spirit lives inside of you, He will remind you. Amen. That's why even Jesus said, when we make a ministry, Lord, itong anger, hindi pwede matake sa akin. Dapat at the end of the day, nasa out mo yung agad. Amen. Because the Bible says, resist the devil and it will be free. Amen. Resist mo lang yan. Huwag natin nalagaan. Dapat at the end of the day, malinis ko yung puso natin. Malinis yung puso natin. Because yung story na yan, alam niyo naman kung sino yung nanalo. Sabi dyan, ni Prophet Elijah, okay, buhusan niyo ng tubig. Kasi that very time, sabi ni Prophet Elijah, aba, yung 450 prophets ni Baal, plus 400 prophets ni Israel, nagsama-sama, they are worshiping, na kung saan kung sino yung tutupukan ng apoy, na hain o alay o altar, ibig sabihin yung Diyos na totoo. Pero ano nangyari? Sabi ni Prophet Elijah, okay, baka yung Diyos niya natutulog. Lakasan niyo pa ang boses niyo. Hindi lakasan niya ang boses nila. But if you read the whole, hindi lang po yung ginawa nila. Yung ginawa nila, yung practice na marami ngayon. Ano yung ginawa nila? Wow. Nagpilitensya sila. Pinakadugo nila yung sarili nila. Sinasaktan yung sarili nila. But to make the story short, wala ng isang pangalan na pakita. Wala ng isang Diyos na asira ang nagpakita. Lahat yung 450 plus 400 prophets, hindi sila dininig ng Diyos nila. Ang sabi ng Prophet Elijah, okay, ganito ang gawin nyo. Yung altar na yan, buhusan ng tubig. Ang sabi ng family, ikatatlong beses pa nilang binuhusan. Marami pong nanonood, marami mga Israelita, pinagdalawan sa prophet. Pero just one thing woman, ano nangyari family? Wow, tinig ng Panginoon, ipanalangin ni Prophet Elijah. Pati yung tubig, kung natuyo. Amen. Dahil sa isang panalangin. Amen, amen. Verse 8, chapter 19, verse 1. Okay. Sinabi ni Hari Ahab sa kanyang asawa na si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano niya pinatay yung mga propeta. Dahil pagkatapos yun, nung binulan ng apoy, sabi niya doon sa mga Israelita, okay, lahat ng mga propeta na ito, mga umad na propeta, patayin niyo. Kaya pinatay ng mga Israelita yung mga ano na yun. Pero that very time, nagkaroon ng takot si King Ahab. Pumunta siya kay Jezebel. Pagpunta niya kay Jezebel, sinabi niya lahat ng ginawa ni Elias. Okay? Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias. Sabi ni Jezebel, sabi niya, patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo kung ano yung ginawa mo sa mga propeta ni Baal. Amen, amen. Grabe yung kanyang masinhing pagnanasa na mapatay si Elias. Pero ano nangyari, family? Hallelujah. Natakot si Elias ni Sir. Natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at punta sa Persiba, sa lupain ng Juda, kasama kanyang iniwan niya roon ang kanyang urusan. At kung saan pumunta siya sa ilang. Pagpunta niya sa ilang, nakaramdam siya ng pagod, nakaramdam siya ng sakit. Ang sabi niya, family, Lord, kunin mo na ako. Amen, amen. Now, I want you to understand, family, kasi minsan ganito pa tayo. Minsan meron tayong lakas. Minsan nagkakaroon tayo ng problema at minsan nasasabi namin sa ating mga bibig, Lord, kunin mo na ako. Okay lang yan. Kasi yung mga words na gano'n is high emotion. Ayaw ni Lord na gano'ng response. Pero either we like it or not, si Lord is always to the rescue. Amen. Si Lord always to the rescue. Kahit mga mali yung declaration natin. Because He knows na ang katawan natin ito. Limited yung ating mga response sa mga challenges ng buhay. Amen, amen. That's why ang perfect example talaga natin
natin dito. Dito natin dyan si Jesus pa rin. You know why? He never resists. Inako, dinuraan. Amen? That kind of character na dapat maghari sa atin. Amen? Because that kind of character is no other than anointing. Amen. Amen? Pero ano yung sinasabi altar dyan, family? Ang altar, ito yung place, ito yung lugar. Hallelujah. Okay, bear with me, family, ha? I need you to understand this. Yung anointing is already inside of you. Amen. Yung katawan natin ito, templo ng Diyos. And either you like it or not, as you are a believer of Jesus, the anointing is yours because the Holy Spirit is yours. Amen. Amen. Huwag natin itong ipatakaw sa away, ha? Amen, amen. Alam niyo ba, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman at umupunta tayo sa mga albularyo, yung anointing natin, ibibigay natin sa kanila. At yung altar nila, tapos bibigyan pa kayo ng ano ba yun? Mga tali-tali, mga ganito-ganito. Altar po yan. Because in the Old Testament, yung altar, ito yung tinatawag na tabernacle. In the times of Moses, ito yung kung saan nagbibigyan sila ng tabernacle. At yung Ark of the Covenant, ilalagay nila doon. Amen. Tapos pupunta sila doon ng langit. And then the anointing flows. Go from there to them. At kung ikaw unholy ka, kung meron kang bukod dali, tapos papasok ka doon sa altar na yun. You know, the story in the Old Testament. Kapag mayroong discrepancy in your heart, hallelujah, hindi ka makakalabas ng buhay. Patay kang lalabas. Ganun po katindig the Old Testament. But right now, either you like it or not, the anointing is yours. Meron po tayong anointing. Meron kayong anointing. If you hear the sick, that is not. If you hear the sick, that is anointing. Hallelujah. Yung pagkayo sa harap, yung testimony mo, that you have the boldness to say your testimony. It Hallelujah. is an anointing. Amen. Amen. Now, ano yung tinatawag na altar, family? Ang tinatawag na altar, sa panahon natin ngayon, ang dami na pong altar. Kung kaya, ang anointing natin hindi agalang. Number one altar, cellphone. Hallelujah, trabaho. Amen. Wala na tayong focus. Amen. Hallelujah. In our testament, through the Holy Ghost in us. Amen. Amen. So, yung time natin ngayon, yung altar na meron ka, huwag yung panakaw. Amen. Dahil yung altar na yan is no other than the principle of God. Hallelujah. Alam niyo po si Prophet, by the grace of the Lord, ang in-impart niya sa atin is the knowledge, the wisdom, the principle. Bakit mayroong sakit ang tao? Bakit mayroong naramdaman? Bakit naghihirap ang tao? Because that kind of principle, this is an altar. Amen. Ang message natin is to refresh yung anointing natin. Lahat tayo may anointing. But we need to refresh. Kasi yung anointing natin, if you imagine, the God of God, ibinigay niya na ang aming bukungan ng anak, si Jesus, sa atin. Ibig sabihin, He gave the full package, hindi ko lang sa atin. That's why we need to refresh. Hindi natin kailangan i-increase yung anointing. Ang kailangan natin, i-increase yung grace ni Lord. Amen. Nakakasabay pa, family? Nakakasabay? Amen. Okay. Lahat ibinigay na ng Panginoon sa akin. Full package na. Hindi na natin nagagamit. Hallelujah. Amen. Hindi natin na-explore. We need to upgrade yung altar natin. Amen. When I say altar, it gives more time to the Lord. Kasi yan yung Old Testament. Hallelujah. When we read the Bible, when we come to church, kailangan hindi ka aalis na wala kang natutunan principle. Amen. Kasi kung ang gusto mo lang mag-motivate on Sunday, I tell your family, pagdating ng Monday, pagdating ng Tuesday at Sabado, motivation na kasi ang hahanapin mo. You know what? That's why marami sa mga church ngayon, they are very motivated on Sunday. Pagdating ng Monday to Saturday, wala na. Diba? That's why, kailangan matutunan natin principle behind the Amen. message. Hallelujah! Kapag natin si Lord. Amen. Kailangan natin i-upgrade yung altar natin. You know why? Kasi yung kaaway natin, naka-upgrade din. Imagine! Hallelujah! Yung technology na meron tayo ngayon, yung 30 noon,
obsolete na ngayon. Diba? Yung sistema ng kaaway natin, nag-upgrade. Ang anointing natin, nag-upgrade ba? Ang altar natin, nag-upgrade ba? That's why, hindi na-level up yung ating anointing. Yung mga challenges natin, embrace ko natin yan. Ang nangyari kay Elias, after the fight ni Baal, ano nangyari sa kanya? Natakot. Kaya kailangan natin i-refresh yung anointing. Okay, I will teach you, I will share to you how to refresh your anointing. Number one, okay, kandaan natin ito kami na. Number one, focus on your testimony. Huwag natin kailangan si Elias. Pero si Lord always on the rest of Elias. Amen. After ng competition na battle, wow, nagpaulan ng apoy ng Panginoon. At afterwards, umakbo siya, natakot kay Israel. You know why? Akala niya, okay na. Akala niya, panalo na. Akala niya, napagawa niya. Akala niya, nagawa na yung ginagawa ng Panginoon sa kanya. But take note, kung pag meron tayo na tatagumpay ang mga pagsubok, mga problema, meron ulit kasunod yan. Number one, focus sa ating testimony. Dahil kung meron panibagong pagsubok, ang kailangan mo lang, i-embrace natin yan. Dahil literally, yung testimony mo before, enough na yun para yung next testimony mo, mapagkagubayan mo. Amen! Ito yung kadalasan ng nangyayari. Kasi pag meron mga panibagong pagsubok, isa na question tayo agad. Ang sabi natin, Lord, hindi pa natatapos yung problema. May problema na naman. Diba? Pero kung God allow it, minsan sasabihin natin family, Lord, hindi ako deserving sa ganitong problema. Actually, may problem ako last time. Literally, I'm not deserved for it. You know why? Kasi, Lord, I do your will. Hindi man perfect, pero I do your will. Ito yung dati ako noon, pero ito na ngayon ako. Hindi ako deserve sa ganitong problema. Pero I embrace it. Hallelujah. Kung may bagong pagsubok, alalahanin mo yung testimony niya. Si Prophet Elias, kung inaralan niya lang na nagpaulan ng apoy sa pamamagitan ng kanyang panalangin, bakit siya matatakot kay Israel? Don't you ever know? Kaya dahil minsan mayroong pagsubok, mayroong panibagong challenges, kasi yung source hindi mo pa napapatay. Hindi mo pa natatalo. Yung source, yung Jezebelic spirit, delikado po yan. Hallelujah. Ay, hallelujah. Rampant po yan ngayon. Sa government, sa church, sa family. Pastor, ano ba yung Jezebel spirit na yan? Family is no other than ang trabaho ni Jezebel. I-corrupt yung mga atindig. Hallelujah. I-corrupt yung mga leaders. Sino si King Ahab? Hari po ng Israel yan. Sino si Jezebel? Hindi naman siya Israelite. Pero bakit nahingal siya kay King Ahab? Wow! Because one of the attack of Jezebelic spirit is about fornication. And it is demonic. First King, chapter 19, verse 13. Ito na yung kumakas si Elias. Pumunta doon siya sa mga pupore doon sa bundok ng Panginoon. Amen. Ang punta niya doon, natapin natin ito before. Sinisig na si Lord. Natakot siya. Sabi niya, Lord, nasaan ka na? Pero nagsalita ang Panginoon, bakit ka nandito? Dahil kung babasahin natin, First King, chapter 19, verse 13, lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunga ng kuweba. Narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Elias, anong ginagawa ko rito? Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha. It means, in our time ngayon, i-exclude natin yung sarili natin. Kung gusto natin i-seek si Lord, more deeply, more than you can imagine. Because the Word of God says in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, hindi pa nakikita ng ating mga mata. Noon naririnig man ang ating tingnan. O naaarok man ang ating damdamin. O naiisip man ang ating isipan. Ang nagmamahal sa Panginoon, more than you can imagine, more than pa dyan gusto ang experience ni Lord. Yung mga naranasan natin ngayon, yung mga glory ni Lord, yung mga manifestation ng kanyang blessing, hindi lang po yan. Marami kami si Lord ipaparanas. That's why, i-exclude natin yung ating sarili. Si Elias, hindi siya makapag-concentrate, pinalutan niya tayo pa. Pero ito yung pinakuha ng family. Ang ginawa ni Elias, naghintay siya.
waiting upon the Lord. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait upon the Lord shall love, renew their strength. We shall mount up like wings like an eagle. Hindi ka mapagod. Amen. We shall walk and not be faint. Waiting upon the Lord is no other than prayer. Amen. How you communicate the Lord. How you wait for the Lord and He give you the instruction. Kasi dito, once in a lifetime experience ko yung family, kung nagbigay ng instruction si Lord sa kanya. And good news, He hear the voice of God. Hallelujah. Amen. Sino ang gusto marinig ang boses ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Literally, yung boses na yan, audible voice po yan. If God can speak given a situation, God can speak in nature, God can speak in your world, God can speak kahit nandiyan ka. Amen. Are we aware sa voice ni Lord? Kailangan ko yung atake ng kaway. It's no other than the Word of God. Kasi the more mong binabasa to, the more mo nakikita yung sitwasyon ng mundo natin. So very, very polluted na. Hallelujah. That's why, merong ipapaalala sa si Holy Spirit. Kaya importante po kami reading the Word of God. Amen. Because if you want focus sa testimony mo, focus on the testimony of Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi mo maalala yung testimony mo, yung mga pagtatagumpay sa iyong Panginoon. Look, upon the cross. Galatians chapter 6 verse 14. Ano sabi ng family? Para tayo may pagmamalaki. Hindi si Jesus lang. His victory on the cross. Amen. That's why, pag nireverse natin sa isip natin, yung kabutihan na ginawa ng Panginoon, yung paghihirap niya between you in this world, na gusto niya i-save most of us, the majority of mankind, as much as possible. That's why, bawat isa sa atin, family, meron tayong responsibility. Hallelujah. Psalms chapter 46 verse 10, ano sabi doon, be still, you know, the time of God. Stillness. Ang ginawa ni Prophet Elijah, stillness, waiting. Pangalawa, para ma-refresh natin yung marinig natin. Ito, isa yung dito. Hallelujah. Remember the Sabbath day. Wow. Okay. Exodus chapter 20 verse 8. Sabi dito, family, remember the Sabbath day to keep it holy. Wow. Ano ba sabi? Ang apat po yan ang pag-usan ng Panginoon. Remember the Sabbath day. Ano ba sunod ng word? Keep it holy. Wow. Itong verse na to, family, keep it me. Diba? Are we keep it holy? Hallelujah. Are we focused on the will of God? Are we focused on the principle na matutunan natin? Nire-read ba natin yung heart natin sa bahay pa lang? Alam niyo po, family, nag-uwi ko ng bahay, after this, itong bahay natin. Alam niyo po ako, immediately, pinapractice ko yan. Sabi ko, ganito pala yan, Lord. Dito ko lang yan sa kaya ko karanasan. Practice din po. Oo nga, nagtrabaho na tayo ng Monday, Tuesday. Buong araw, rest day ko yan. Kaya Lord, rest day ko yan. At itong araw, rest day. Amen. Hallelujah. Pag-uwi ng bahay ko ng trabaho, spend time with the family. Amen. Amen. Pangatlo, family, embrace natin yung challenges. Every challenges, opportunity para mag-level up yung ating anointing. Amen. At mag-increase yung grace ni Lord. Amen. Amen. Hindi po natin kailangan mag-increase yung ating anointing. Kasi full package na yan sa iyo. The Holy Spirit inside of you. Amen. Ang kailangan mag-increase yung grace ni Lord. Amen. Amen. Pastor, anong ibig sabihin ng grace ni Lord? Grace ni Lord, kung saan maraming tao ang lalapit sa iyo. Hindi ako busy. Dahil mag-i-increase yung grace ni Lord. Hindi dahil sa anointing na meron ka. Hindi dahil sa grace na meron ka. And the grace of the Lord is no other than how you perceive ng bawat isa sa atin if we have humility. Amen. Because the Lord God, it says in His Word, sabi niya, I will resist those who are proud, but I will be with those who are humble. Amen. Itataas ang
Panginoon na ipapakabawa. Amen. That's why, just imagine po, yung mga Dutch general, katulad ni Prophet. Diba? Ang daming mga tao na bigyan sa kanya. Yun po yung praise ni Lord. All of us, tayo nandito, I will encourage you. Be a leader. Amen. Ang gawain ito, hallelujah. Kailangan ng maraming leader. Amen. Ang dami natin i-reach out. Hallelujah. Ang daming family na i-reach out. Hallelujah. Lumat sa surrounding sa bahay natin. Ang daming i-reach out dyan. Amen. For as long as we desire to reach other, God will take care of you. Surely po yan. Amen. Apat, prayer and fasting. Yeah. Because prayer and fasting is denying of yourself. Amen. But doing the will of God. Pero kung nagpapasting ka, walang prayer, walang Bible reading, dahil po yan. Hallelujah. Pero kung pray ka ng pray, read ka ng word ng Panginoon, walang fasting. Tawag po yan, praying without doing. Matthew chapter 17, verse 21. Ito ang uri ng demonyo ay hindi makapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin sa pagkaito. Ngunit ang ganito, uri ng demonyo ay hindi makapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pangaluno. If you know the story behind, in Matthew chapter 17, meron isang lalaki, meron siyang anak, na naliligan ng masamang demonyo. He cannot control himself. Ginapit ko sa mga disciple. Ginapit yung mga disciple. Okay, gumaling. Nilapit kay Jesus in one command. Lumaya sa Pilipinas. Kasi nga upo siya. Ang pagkasabi, ito mga disciple lumapit kay Jesus, Lord, bakit hindi namin nagawa yung ginawa mo? Dahil sabi ng Panginoon, sa kanitong gawain ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin ng pagkain. Amen. Kung ako family, okay na akin. Because the anointing, the blessing that I receive, that's why we need to congratulate bawat isa sa atin. If we speak, focus sa Diyawang po, marami tayong matututunan. Amen. And the more you seek the Lord, the more you like Him. Amen. At the more kang napupuno, hindi niyo po yung magpigilan, mag-overflow po yan. Parang tubig yan sa baso. Pag lagi mo dinadagdagan, mag-overflow yan. Magbubulan ka na. Amen. Hallelujah. Yung vessel mo, pwede na. Magbubulan ka na, may mga tao na lang sa'yo. At gagamitin na ng Panginoon. Sabi ni Lord, na praise the King. Magbubulan ka na lang. With a simple prayer. Hallelujah. Kaya praise the Lord. Amen. Continue kami. Feel our mind. Feel the principle. Hallelujah. Amen. Ano natin yung reflection na natin natin? Right connection. Fit for a season. Amen. Maring naranasan na natin ang manambahan sa ito ng mga church. But I tell you family, this is the last church na magiging powerful before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Yung church na nagpumog sa prophetic and apostolic ministry. Amen. If we read Isaiah chapter 28 verse 16. Okay, sabi po dito. Okay, so this is what the Lord God says. Say, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. The one who believes will never be shaken. Who is the cornerstone? Ito po yung sinabi ni Jesus kay Peter. Ang sabi ni Jesus kay Peter, mababasa natin sa Matthew chapter 16 verse 18. And I say unto you, Peter, for you are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. And who is this church? Ang church na to is no other than tayo po. Hallelujah. And who is the stone? Amen. The stone na yan is the cornerstone, no other than Jesus Christ himself. Amen, amen. Maraming mga gawain na nag-play. Ito yung church na sinasabi. But without this church,
Hindi ka masisig. No. Kahit po church. But the cornerstone, ibig sabihin po dito, the very core foundation is none other than Jesus Christ. Ano yung ginawa ni Elijah? Inutusan siya ni Yahweh. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, pumili ka ng 12 bato. Yun ang magiging altar mo na susunugin. Sabi ni Prophet Elijah, Lord, sinunod ko na yung sinabi mo. Amen. Dahil he has confidence na magpapakulan ng apoy ang Panginoon. Susunugin yung altar ni Baal dahil he obeyed the Lord. Now, he said, family, obedience is bigger than sacrifice. Amen. Amen. Pag merong pinapagawa ang Panginoon, gawin mo yan. Hallelujah. Even may doubt ka, or as long as naisip mo, kung pupunta ako doon, may pinapagawa ang Panginoon. Kung sa tingin mo naman, hindi naman masama, gawin mo yan. Pag merong pinapagawa, praise the Lord, pray for Him. Pray for Him. Hallelujah. Amen. Because you don't even know, paano mo may-explore yung anointing na meron ka if you do not do it right. Hallelujah. Yes, family, do it right away. Amen. Do it right and do it right away. Amen. Amen. Nung natuklasan ko, I have the anointing of healing. Marami po akong pinag-pray, hindi ko rin. And I never disappointed. Until time come, in the second prayer, healing manifestation. Amen. Amen. Kung sino po natutunan ko yung healing, hallelujah. Sa mga house visitation natin, lagi kayo present, ha? Hallelujah. Hindi ka mo. Okay. So, Ephesians chapter 2, verse 20. So, this is the foundation. Built on the foundation of the apostle and the prophet, which Jesus Christ himself as the cornerstone. For rediscover natin yung ating anointing. It's no other than humility. Last verse, James 4:6. But he gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but he gave grace to the humble. Yan po yung initial. Yan yung unang gawin natin. Learn to humble yourself. Amen. Amen. Keep it in your heart. Keep it in your mind. Lalahanin niyo po lahat ng natutunan natin. Okay? Pag mayroong problema, magsubok. Lalahanin mo yung testimony mo. Yung testimony mo last time, ingat po yan. Kahit sabihin mo, Lord, nakakay ko pagsubok ito. Ingat na po yung testimony mo. Hindi mo kang natutunan doon. Mag-deliver at pinakikita. Amen. Amen. Kung hindi mo maalala yung testimony mo, yung testimony ni Lord, of Jesus. Hindi lang yun. Pag mayroong problema, ang isipin mo agad, Lord, wow! Opportunity ito para mag-mold yung faith ko. Amen. Focus ka lang sa pinagawa ng Panginoon. At again, this is it. Para lalong ma-receive natin yung master blessing. Sunday, the Sabbath day, keep it holy. Amen. Amen. Hallelujah. I invite everyone to stand. Thank you, Jesus. Hallelujah.